1 Corinthians chapter 12. First, abrihin nyo daan, pero mag-jokes ko, basi mo katawa din mo, okay? So, naikuan ba, naay pasyente ba, nagpa-check up siya sa doktor? Dayon, ana dayon tong doktor niya nga, unsa may imuhang gibati karon day? Anang pasyente, mga igsoon niya, broken hearted, lagi ko, Dok, unsa may tambal ani? Sumpay ding doktor nga, dalira na day, 500 milligrams of acceptance na tambal na. Mau ba, Dok? Na po ni baligya sa pharmacy, Dok, nga generic, kay para barato ra ba? Move on. Agit sa nguban ay. Okay. So, 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 11. Atong basahon 1 Corinthians chapter 12 verse 1 down to verse number 11. Please follow me with your eyes. Kung naamoy Bible, lantawan yung Bible, ay lang mo lantaw sa screen. Para mabasa sa ninyo yung Bible. Pero katong wa kada sa Bible, okay. So, naatay screen, di pwede mo kabasa, okay? So, 1 Corinthians 12, verse number 1, ako rin magabasa, may ison, follow me with your eyes. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. So, na mga spiritual gifts, di ay mga ison. Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Verse 3, wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Okay? Now there are diversities of gifts, but the same Holy Spirit. Kay capital letter S man ang mga ison, it talks about the Holy Spirit. And there are, verse number 5, and there are differences of administrations, but the same Lord. Di ba? And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Verse number 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Di ba? Verse number 9. To another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. Okay? So, verse number 10, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Verse 11, last verse. But all this worketh that one, the same self-same Spirit, okay? Dividing to every man severally as he will. So this morning, mga iso, the title of our message is The Gifts of the Holy Spirit. Let us pray. Father God in heaven, in Jesus' mighty name, Lord, we thank you and praise you for this wonderful time nga makasimba media nimo, Lord, sa Espiritu kamatuoran. Salamat, Lord, sa protection nga imong gihatag sa matag usa ka Kristohanon nga nakaabot sila diri sa balay tigumanan. Salamat, Ginoo, for the desire nga imong gihatag kanila nga naapa sa panimalay, nagprepare na sila, Ginoo. They are excited to come here in the church aron sa pagsimba kanimo. Lord, nagpray ko ikaw maga-bless kanamo karon. Tabangi ko, Ginoo, as I deliver the Sunday school. Nagpray ko ikaw mag-anoint, Ginoo, kanako. I cannot do nothing without you. Please help me. O nagpray ko, Lord, that you will open the hearts and our minds sa tanang mga Kristohanon magtotoo imong makanakan this morning. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, you may now be seated, mga ison. Usa sa mga unique nga characteristic sa usa ka Kristohanon, kita nga mga kaanakan sa Ginoo, mga igsoon, maoning paghatag sa balaang espiritu ug mga spiritual gifts. I do believe nga ikaw ug ako naata niining spiritual gifts, mga gasa nga gihatag sa Holy Spirit sa dihang after kami dawat ni Jesus Christ. Timan ni mga igsoon nga sa dihang naluwas ta, okay? Sa dihang gidawat nimo si Jesus Christ as your Savior, ang Holy Spirit ni puyo na si imong lawas. Unya, ang pagpuyo sa Holy Spirit si imong lawas, dili na siya usa ka semana lang nga mipuyo siya, usa ka buwan lang, usa ka tuig lang, di. Permanently nagpuyo ang Holy Spirit diri sa tuang lawas sa atong kinabuhi, okay? So mo na nga
importante kayo masabtan nato nga ang Holy Spirit nagpuyo na siya. Gani in first, wala sa ko ang lesson, but ako lang itakol kay Sunday school man ni. 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. Kung familiar mo nga verse ingon ng Bible, what? Know ye not that your body is the unsa man? Temple of the Holy Spirit. Ang atong lawas. O naa diha abti ito peritoro. Temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So atong lawas timan ini, basin pag nagpadayon pagag inom-inom diha, di ba? Nagpadayon pagag panabako. Timan igyod nga sa dihang kung tinuod kang midawat ni Jesus Christ as your Savior, ang imong lawas nahimo na ning templo sa balaang Espiritu Santo. Mabitaw nga sa dihang naluwas ko sa una, kasuway man sa kong inom-inom. Pagka nasabtan ako, pagka luwas na ako, di magudi ni maayo ning mag-inom, no? So, kaya naman, ang imong lawas, templo na guna. Ganahan ba ka, example ha, ganahan ba ka nga musod sa usa ka bay nga hugaw kayo? Para ninyo, di ba? Bati, no? Nindot kayo nga musod ka sa bay nga bahalag, balay ba, balay? Bahalag simple lang nga balay, pero limpyo ba, di ba? So, nindot kayo, sama rapot sa imong lawas. Ato ning hugaw-hugawan imo. Kung wala kay tato, sidiyang naluwas ka, nagpatato na noon ka, di ba? Bati kayo, di ba? Nagka-worse na noon di ka. So, yun na ba? Akong buto sa but, kung wala kay tupok sa dalunggan, kamo mga lalaki, sidiyang naluwas na noon ka, nagpatupok na noon ka, so bati kayo. Kaya naman imong lawas, templo ni sa balaang Espiritu Santo. Timan-an na to nga, Holy Spirit ni puyo na sa tuwa permanently. Okay? So, gitagaan ta sa Holy Spirit og mga spiritual gifts aron mo function ta properly diha sa lawas ni Kristo. Okay? Point number 1, dito maglangan, general facts about spiritual gifts. Unsa may mga kamatuoran regarding aning spiritual gifts. Una, the word gift, okay? It means in sa Greek nga pinulungan mga ison, the Greek term of gift is charisma. Wala na akong mabutang sa slide nako, pero sige lang, isuwat lang ninyo kung nag-take note mo. Charisma. So, ang charisma, it means grace, gracia. So, the word charisma, ang root word niya na, mga ison, ang root word is char or char, C-H-A-R. Ang pasabot niya na sa English term is joy. So, laktod niya istorya, spiritual gifts are freely, libre, we are undeserved of this, pero gihatag ni sa Ginoo nato. Okay? Sama ra gud sa kaluwasan, libre walay bayad. Dili ta angayan nga luwason sa Ginoo kay makasasata, pero salamat ta nga ang grasya sa Ginoo supisente labaw sa tanan, mo na nga nagrasyahan ka, mo na nga nahimot ang deserving atubangan sa Ginoo kay gidawat naman nimo Jesus Christ as your Savior. Letter A, spiritual gifts are God-given abilities for service. Okay? So gihatag ni sa Ginoo nato aron makapangalagad kaniya. Una sa tanan, gihatag ni Jesus Christ sa dihang mikayab siya before siya mikayab sa langit. Kadumdum mo sa transfiguration, katong mikayab na siya sa langit. Okay, ming ascend na siya sa langit. Gihatag ni niya ang Holy Spirit, okay, as the comforter. Atong basahan na Ephesians chapter 4 verse 7 and 8. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So kitang tanan gitagaan sa Ginoo niini. Verse number 8. Wherefore he saith, when he ascended up on high, kanang he diha, it talks about Jesus, he led captivity captive, unsa man sumpay sa Biblia, and gave, past tense gifts unto all men. So si Jesus Christ naghatag niining mga regalo through the Holy Spirit. Okay? They are the manifestations of the Spirit. Ang monay pagpadayag sa Holy Spirit na nato. Sadang naluwas maguta, dapat makita ang Holy Spirit, ang mga kinaiya sa Holy Spirit or attributes sa Holy Spirit sa atuang kinabuhi. So dapat ma-manifest ni muna si mong kinabuhi. Atong basahon, 1 Corinthians chapter 12 verse number 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. So dapat mapadayag nimo
ang Holy Spirit sa imuhang kinabuhi. Dapat, pasabot na pastor, dapat kung unsa ka kaniadto, dapat ang Holy Spirit mugawas di sa imong kinabuhi ba nga, kung daotan ka kaniadto, makasusa, kay ka, bisyoso ka kaniadto, dapat ang Holy Spirit mo patigbabaw sa imong kinabuhi nga nasa control nga naakay kabaghuan na sa imong kinabuhi. Amen? Nasabtan na to ng mga isuon. So, dapat ma-manifest. And then, they are to be used to minister to others. 1 Peter 4, verse number 10. Kanang spiritual gifts, dapat imuhan ni i-minister sa uban. Atong basahon na, as every man hath received the gift. Ayaw gyud og gunahuna diha mga isuon niya, naluwas ka, wa kay gift of the Holy Spirit. Naadjud ka. Every man God. Even so, ministered the same one to another. The word minister there, ang Bisaya ni ana nga pinulungan, ialagad di mo na sa usag-usa. Okay? As good stewards of the manifold grace of God. Unsa bay lain? Spiritual gifts are God-given abilities for service. Unsa bay lain? There are to be used for the edifying of the Lord's church. Atong basahon, 1 Corinthians 14, verse number 12. Even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Dapat magtinabangay ta aron magmalig-on ang usag-usa ka Kristohanon. Amen? Kay lisod kaayo nga ang usa ka bag-ong nidawat ni Kristo musimba sa to ang balay tigumanan unya kita di nato siya maatiman, di ba? Mabitaw na atay discipleship, na atay Bible study para ang usa ka bag-o nga nidawat ni Jesus Christ masabtan gyud niya ang pulong sa Ginoo. That's how important it is nga makabaw ta mo follow up, makabaw ka mo mag-Bible study or mag-discipleship. Mo na aron magmalig-on ang usag-usa o edifying of the church. Kanang church diha di na building, ikaw na ug ako magnilig-unay ta, dapat dasigon nimo ang naluya, di ba? So you edify the church. Mo na nga letter A, spiritual gifts are God-given abilities for service. Next, letter B na ta. Spiritual gifts are sovereignly bestowed. So, gihatag yun na sa Ginoo nganhi kanato. Atong basahon na, they are given by the Holy Spirit severally as He will. In 1 Corinthians 12, verse number 11, but all this worketh that one and the self-same Spirit. Okay? That kanang Spirit niya, mo na ang Holy Spirit. Dividing, okay? Gikatag-katag niya to every man severally as He will. So, ang Ginoo mo'y nagbuot ni ini. Sa maragod nga, naluwas ka tungod kay kabubuton na sa Ginoo. Mutuo ba mo ana, mga isuon? Dili gyud sulag maoy nga, tsambara man pastor nga naluwas ko. Dili. Kabubuton gyud sa Ginoo nga, anang panahona, anang orasa, anang adlawa, madawatan nimo si Jesus Christ as your Savior kay as He will. Kabubuton na sa Ginoo. Amen? Kabubuton sa Ginoo nga sa dihang katong na-save ko. Grabe gyud. Nganong natinghadyo ko kay every time nga mag-funeral ang baptist dito sa mua kay Katoliko man may. Bibo man yung kayo. Manganta bitaw ganang misaad ang Ginoo nga mo balik siya. Bibo man, patay man yun. Matay man akong lulong niya. Bibo man kayo sila mga baptist nag-service. Nakita na kong kalainan ba niya, moto nga nainganyo rin ko musimba. Pag pirmiro pag yung Sunday nga musimba ng tako, gibiyaan pa ko sa kong mama, papa, kung tingha ko pagmata na ko, wa naman ako ang may ison, wa naman ako mama, ako rin may nabilin sa bahay. Kaya nakato, dugay mo ko ni mata. Moto nga lagot ko, pagkasunod Domingo, sure na dyo kayo, mata dyo ko sa'yo, nakasimba dyo ko niya. Ato nga time, kabaw mo, kaning pagtudlo bisan mo sa mga bata kanang every time sa Sunday school or kanang magkuan gyud mo extension class dako ba ginang kahimuan sa mga bata ay di na malimtan sa mga bata kay di na hantog karon di na ko malimtan the story of David and Goliath kay mo ni pirmiro na ko pagsimba sa Baptist nya mo man ay gitudlo sa Sunday school teacher nya ang Sunday school teacher perting pututa pa yo gayo. Kung David ang Goliath, siya ko na si David, unya ang Goliath, nagkuha po siya, taas pa niya, pero guwang na niya sa school, dili, bata god yan ang idara na ba? Kung nainganyo ko, grabe, unya mo to nga, attend ko sa juniors class, and then dito ko na save,
Sunday morning dawat kung Jesus Christ. Grabe no, dili nimo mabalaan kanus ang imuhang kana bitong appointed time nimo nga madawatan nimo Jesus Christ. Pero ang sure gyud kabubuton gyud na sa Ginoo nga madawatan nimo siya. Amen. Kay out of 7 billion people of the world, usag gyud ka sa nakadawat sa kaluwasan, di ba? Laliman ka na. Di man igyo na ninyo mga ison. Okay, so letter C, dito malangan. General facts about spiritual gifts. Letter C, every church member has a spiritual gift. So, matag usa na to. Maidad-idaran man ta, amen? Mabatanon man ka. Naata aning spiritual gifts, okay? So, atong basahon, Ephesians 4 verse number 7. But unto every one of us, matag usa na to, is given grace according to the measure of the gift of Christ. So every one of us nakadawat ini. Members will all have differing gifts. Kitang tanan nagkalalaing tag mga gasa or gift nga gihatag sa Ginoo. Atong basahon ha in Romans chapter 12 verse number 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. So managkalalaing tag mga gasa. Kung kitang tanan dire maayo mo piano, mag-ilog ta sa piano, di ba? Hello, di ba no? Kung kitang tanan dire maayo mo kanta, nindot na ganahan ta na mag-ilog mo kanta, nangita mig daghang mo special number. So basin naa pa ninyo diya ba nga ang spiritual gifts nga gihatag sa Ginoo sa imong gitago-taguan pa nimo ba? Gipundo-pundo ra nimo sa imong kaugalingon niya, maayo mo ta ka mo kanta pero di ka mo kan ba mo participate. So mo na ni time nga mabalaan nimo nga nagkalalain tag mga spiritual gifts or mga gasa nga gihatag sa Ginoo. So na diha differing according to the grace that is given to us. So in 1 Corinthians 12:29 and 30 atong basahon mga ison. Are all apostles? Are all prophets? Di ba? Dili no? Are all teachers? Are all workers of miracles? Verse 30. Have all the gifts of healing? Question mark ba na? Do all speak with tongues? Kamo ba tanan diri kabalo ba mo sa tanang language sa tibok kalibutan? Kami muray kabalo ba mo istorya? Di ba dili no? Do all interpret? Maka-interpret ba mo sa languages nga sa laing countries nga ma-interpret ba nimo sa tuang kaugalingon nga language? So dili nimo makaya ang tanang spiritual gifts nga ihatag sa Ginoo. Mo na nagkalanlain tag mga gift. Ako dili ko kabalo anang choir conducting nga pareha sama ni Pastor Gilbert nga maayo jud ka. Yes gyud niya ba? No? Gift gyud niya ba nga gihatag sa Ginoo? Di ba no? So inana na nagkalanlain tag mga spiritual gifts. So church members have differing ministries and functions with the body of Christ. Romans 12 verse number 4 atong basahon. For us, we have many members in one body. Di ba? Daghan ta? Kinsa may head of the church gani? Jesus Christ. Di man igyon ninyo ha? Ang ulo sa simbahan, si Jesus Christ. Okay? Ang under shepherd sa simbahan, mo na ang pastors, pastore. Pero si Jesus Christ may head of the church. So, kinsa man ta, pastor, kung sa may function na to, kita may lawas ni Kristo. So, for us, we have many members in one body and all members have not the same office. Di ba? Lahi-lahi tag mga function. Each ministry's functions and office requires certain spiritual abilities. So, each members is necessary. Gikinahanglan ka sa lawas ni Kristo. Di ba? Unya, each members have these spiritual gifts nga naa nato. Okay, letter D. Dito maglangan, letter D. Spiritual gifts are to be discerned. Kaning spiritual gifts, dapat nimong i-discern. Dapat nimong mabalaan unsa man gyud spiritual gifts, unsa may gasa nga gihatag sa Ginoo nako pastor. Kay dili lang man nga gasa ng kabaw ka mo kanta, kabalo ka mo play sa instrument. Daghan kayong gift nga gihatag sa Ginoo nato. Ato anang makatunan in our Sunday school, okay? So, spiritual gifts that are to be discerned. So we should be fully aware and knowledgeable of the gift of God has given to us to use for His glory in the church. Okay, una ani kaning 1 Timothy 4:14 ato basahon. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying of the hands of the presbytery. So, una,
naani gitawag nga gift of preaching, kaning gift of prophecy. Dito lang, ato lang nga verse palihog. Ana. So, preaching. No, blessing kayo nga sa tuang youth department, mga adults, okay, mga minyo. Laag gani mo diri sa tuang youth department every 2 o'clock in the afternoon. Naay magwali diri nga mga young people ay nga maayo you kay blessing ba no? Nga magamit sila sa Ginoo, nga makabarug sila sa tuwangan, makawali sa pulong sa Ginoo. So every dili tanang Kristohanon naa ni nga gift, di ba? Pero kung naa kanini kaning gift of prophecy, it is preaching the word of God, okay? So nindot ni mga igsoon, hearing the word of God preach directs a believers to his spiritual motivation. So kaning pagpaminaw nimo sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, mo ni magkapamotivate nimo nga mabalaan nimo kung unsa ang spiritual gifts nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Ikaduha kanang word nga presbytery. Unsa man ang presbytery? It is the laying of hands on Timothy by the pastors of the church at Lystra indicates the recognition his spiritual gifts. So kanang laying of hands, presbytery, di ba gi-practice na sa itong church nga kung naay mulakaw nga missionary, ang mga pastors mo lay of hands. Matod pa sa kalibutan mo pray over ba? So word again, i-pray over. Pero sa Bible, laying of hands na siya. Okay? Of mo ni siya presbytery, gitapukan siya sa mga pastors. So kuha na mga ison, it is a way nga ma-discern nimo ang imuhang spiritual gifts. Okay, letter E. Spiritual gifts are to be used. Dapat gamiton nimo ning spiritual gifts nga gihatag sa imo ngano man. Why? Because spiritual gift can be neglected. Malimtan nimo in 1 Timothy 4:14, neglect not the gift that is in thee. Ayaw na kalimti or ayaw na ibaliwala ang gift nga naa nimo, di ba? So dapat na ipagamit nimo diri sa local church, okay? So our gift needs to be stirred up. 2 Timothy 1:6 ato lang tawon. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. But pasabot niya na mga igsoon, i-exercise nimo ang gift, spiritual gift nga gihatag sa Ginoo nimo. Pananglitan, maayo ka mo abi-abi og tao. Di ba? Hiyas man na, gift na nga gihatag sa Ginoo nimo kay mi function man ka sa lawas ni Kristo. Kundi nimo na i-practice diri sud sa local church, diri sa tong iglesia, dili nimo na ma-improve ang imuhang maayong pag-abi-abi sa ubang tao, di ba? Amen? Sabtan niya na mga ison. Okay? So, kung naa kaniana nga gift or hiyas nga gihatag sa Ginoo nimo, gasa nga gihatag sa Holy Spirit nimo, ipagamit nimo na diha ka magtindog sa likod. Di ba? Mag-welcome ka sa mga manimbahay. Oh, good morning. Good morning, Brad. Good morning, Ma'am. Good morning, sir. So, lipay mi nga nakabot ka diri simbahan. So, nindot ka, ma-encourage sila ba? So, kung naa kaniana, dapat dili nimo na i-neglect kayo naman. Mabaliwala nimo na kundi nimo na ipagamit sa local church. Okay, another, the motive for using our spiritual gift is that God in all things may be glorified. Okay, 1 Peter 4 verse number 11. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be, unsa man, glorified. Sa tanan nga hiyas nga gi-bestowed, gi-pahuwam, gihatag sa Holy Spirit na ni kanato mga igsoon, dapat himuon nato ni aron makapahimaya sa Ginoo. Dili kay naa kay hiyas, maayo kay kamukanta pero dito nimo gigamit sa sing-alungan. Oh, di ba? Naay kauban nato nga Kristohanon diri, dili lang ko musaba sa ngan. Basta nakakanta pag ito diri oh. Pero kita ko nagpost sa Facebook ba, grabe oy, nikanta man sa videokihan. Grabe, kaingon ko. Sayang ba nga ang imuhang hiyas, ang gift sa Holy Spirit nimo, kung tinuod kang luwas, gipagamit lang nimo sa kalibutan. Di ba no? So, letter F, spiritual gifts are to be controlled. So, the exercise of all gifts is to be controlled by the fruit of the Spirit. Atong timan-an nga dunay fruits sa Holy Spirit. Makita na to in Galatians chapter 5 verse 22.
But the fruit of the Spirit is love. Kabalo mo, ang primerong gisuwat diya sa Bible, which is love. Di ba? So dapat makontrol nimo ning spiritual gifts nimo pinaagi sa gugma nga gihatag sa Ginoo nimo. Kaya naman kung wala mo kay gugma, maski pag naa kay spiritual gift nga gihatag sa Ginoo nimo, dili ka makapadayon diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya naman kung moabot ang problema, kung wa kay gugma gyud diha sa Ginoo, dali ra kay kamo ingon niya, sila ra diha, di ba? Kung moabot ang mga circumstances sa imong kinabuhi nga nangalagad unta ka sa Ginoo, pero na yung mga problema niabot, circumstances niabot, unya wa kay gugma diha sa Ginoo, maingon lang ka, di lang ko musimba. Diba no? So importante kay ning gugma. Kaya naman kung wa kay gugma sa imong gitrabaho, magtinapuan jud ka sa imong gitrabaho, di ba no? Sama ra gud sa imong pagpanrabaho if you are an employee. Kung wa kay gugma sa imong trabaho, maski pag unsa na nga trabaho, planchador ka man, di ba? Magplancha ka, tiglimpyo ka, cleaner ka diya sa imong kumpanya. Kung wa ka may gugma ni ana, magsige jud ka bagutmot. Mo na nga ang love, mo na primerong gibutang the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Verse 23, meekness, usmelain, temperance, against such there is no law. So, it is simplified in that verse. So, the gift of tongues without charity is just empty noise. Ano masahon na? 1 Corinthians 13 verse number 1. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. The word tongues there, di na siya katong speaking of tongues. It means, kabaw ka mo speak ba sa other languages sa laing country ba? Bisa pagkabaw ka mo speak sa ilang mga lingwahe, mga isoon, pero wag kay gugma. Unsa man ka, in the Bible, you are become a sounding brass or a tinkling cymbal. Wa gyud po'y pulos, okay? Kuwa kay gugma. Number 2, no, the gifts of prophecy and understanding all mysteries, knowledge, and all faith without charity are nothing. In verse number 2, at nabasahon. And though I have the gift of prophecy, o maayo kang magwali, and understanding all mysteries, o masinabtanon kay ka, and all knowledge, dagan kag kaalam kay balo. And though I have all faith, taas kay kag pagtuo sa Ginoo, so that I could remove mountains, but you don't have charity. The word charity, love, di ba? I am nothing. Muna nga, dapat kaning gugma, inubanan ni si mong pagpangalagad sa Ginoo, amen? Kay kung wala kay gugma, di ka kapadayon og simbahoy, di ba? Kung ka may gugma sa Ginoo, di ka kaanhin diri simbahan. Muna dagan pa kayo mga Kristanon, nga first service ito mo simba, pero karon nagtugtog pa silang bahay. Live stream na lang ko, pastor. Kaya naamo ko internet. Lahi ra kay ng live streaming ug naa ka actual dire, amen? Mo na nga paningkamot jud kung wa kay balatian mga igsoon. Pahinumdum lang ni. Dapat naa ka makikuyog uban nato, no? Uban ka natong tanan nga magsimba diha sa tuong buhay nga Dios. Amen? Okay, point number 2. The number of spiritual gifts, the number of spiritual gifts. So letter A, the gifts of the Spirit for the churches. So dunay 16 ka gift ang Holy Spirit nga gihatag sa churches, gihatag nato nga mga members sa church. Ang una niya na kaning wisdom. Next slide, wisdom. Basahan na to. 1 Corinthians 12 verse number 8. For to one is given by the Spirit of the word wisdom. Unsa man ning wisdom sa Binisaya? Kaalam. Maalamon ta dapat, amen? Kung lantaw na to nga dili ni maayo, lantaw ni mo nga naay danger ahead of that nga imuhang desisyon nga buhaton, dapat dili na kamo dayon. But pasabot ana, naa kay wisdom, naa kay kaalam. Okay? So, ikaduha, naa kay knowledge. Okay? Next slide. In verse number 8, to another, the word knowledge by the same Spirit. Dapat, ang wisdom, kaalam, unsa ning knowledge, kahibalo. Dapat natin kahibalo mga igsoon. Labi na kahibalo sa pulong sa Ginoo. Dapat knowledgeable ka sa Word of God. Kaya kung na yung mga tanan nimo, makatubag ka. Amen? Katulo, faith.
Naamang ginato ni mga members sa church diri na ay mga punog kaalam diri, di ba no? Na ay mga knowledgeable kay diri. Nagtuod jud ko ana naagi tay mga gift gani sa Holy Spirit. Faith, unsa ning faith? Naa kay pagtuo diha sa Ginoo nga wala sa ubang mga tao. So kabalo ko nga kaning faith naa ni existing sa tong church, labi na sa tong mga members diri sa tong church kay naman na blessing kayo na mga isuon nga sa diha kana bitong naamagin mi sa office no. Makabaw mi kinsa ng mga members sa church nga nagfaithful gyud sila hang giving. Oh. Kaya naman kanang faith man God labi na when we talks about giving, matistingan gyud ang imong pagtuo ni ana labi naa kay panginahanglan. Labi na bitaw naa kay need niya. Oy, commitment ra ba nako ni si Ginoo, di lang sa nako ni hatag pero kung naa kay dakong pagtuo sa Ginoo, which is by the way, gift na sa Holy Spirit. Kung ipadayon gyud mo naghulog nimo, and then you trust God, that is faith, di ba? So, blessing kayo nga naatay mga members sa itong church nga bisag sakto-sakto rin ang income, sakto-sakto rin ang mabilin sa ilahang pamilya, sa ilang panimalay. Pero gapadayon gyapon sila hatag di sa Ginoo because you are exercising the spiritual gift niya gihatag sa Ginoo, which is faith. Blessing na no? Okay, next. Healing. Okay, in 1 Corinthians 12 verse 9, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. Okay, so next, the working of miracles. 1 Corinthians chapter 12 verse number 10, to another the working of miracles. Di ba? Kaning milagro ma-experience nimo ni kung naa ka diha sa Ginoo. How many times have you experienced the miracle of God in your life? Ako kadaghan na. No? I hope nga ikaw as sa imong individual spiritual life nimo ma-experience mo ning working of miracles in your life kay naman usa ni sa mga gift nga gihatag sa Ginoo sa matag usa nato. Okay? Ikaunom, prophecy. Ato ning ibalik-balik kada bang preaching the word of God or maayo ka mag wali sa pulong sa Ginoo. Okay? Number 7, laktod sa number 7. Discerning of spirits. 1 Corinthians chapter 12 verse number 10 ato basahon. To another discerning of spirits. Makita ni mo diha mga iso no? To another working of the miracles, to another prophecy, to another discerning of the spirits. Kaning the word discerning, kanang maka-discern ka ba kung unsay maayo di? O na may daghan ato diri nga kanang maayo mo discern. Labi na atong pastor. Nang tawag obserbari gani atong pastor. Kung moingon gani siya ninyo, labi na ako kapila jud ko nga na-advise ang pastor kay kapila mo pud ko nga min decide gud nga mo resign nang ta sa kong trabaho sa SLB. Pero wala gyud kitugot si Ginoo. Kaya naman una sa tanan nangayo kog advice ni pastor. Unya, ang advice niya, ayaw lang king. Kay magmiserable niya imong kinabuhi. Na ma-discern niya ba, what I mean is, pastor, ayang advice is something like, makaayo nimo. Panalitan ha. Oh, na-experience maginatutanan tong nahitabo sa mga kadaghanan sa itong mga church, mga kasi kauban na to nga mga members diri sa church. So kung naingnan kung usa ka sa mga tawo nga giingnan ni pastor nga ayaw ana, undang ana. So kung nipatuo ka ato, dili ka malugi, di ba? So that is discerning. So salamat sa Ginoo by God's grace atong pastor naa siya discernment. So kitang tanan unta dapat kung makabaw gani ka nga sayop ni, ayaw na nabuhata kay naman mo na siya gitawag nga discerning, di ba? Discerning kabalo na kay discernment ba si mong kinabuhi ba? So not every one of us tingali naa niini, pero kung naa ka niini, salamat sa Ginoo kay ni nakabaw ka naa kay unani nga klase nga gasa sa Holy Spirit. Pero kung ikaw wala ka niini, kung nay makatambag nimo, patuo ka, di ba? Amen. Kaya naman mo na layla mo bitaw ingon niya differing ba? Laylahi tag mga spiritual gifts, nakalinlain ta. Muna nga, makunik-kunik ni muna inside the local church, okay? So time naman mga ison, ato ning padayonon kay dagan pa kayo ning hisgutan na to, di gyud ta kalusot ani kay basi naani mo day ning usa ani bisag isa lang.
aning spiritual gifts, blessing na kayo na nga imo nang mapagamit, ma-involve ka diri sa local church, diri sa iglesia. Malipay gyud ang Ginoo. Okay? Bow your heads, close your eyes. Father God in heaven, Lord, salamat kaayo sa kadaugan sa mong Sunday school this morning. Salamat sa imong faithfulness. Salamat Ginoo nga in our Sunday school we are learning about the spiritual gifts or the mga gift of the Spirit, of the Holy Spirit. Lord, salamat nga every one of us, ingon ang Bible, ingon kasi mong pulong, every one of us has this spiritual gift. Ang amo lang, Lord, is to discern what kind of spiritual gifts na mo. Busa Lord, nagpray ko nga tabangan minimo as we continue this next Sunday, nga mahuman na mo ni nga lesson, nga masabtan na mo Ginoo, ma-discover na mo ang spiritual gift nga imong gibistowed, gihatag nga ni kanamo. Salamat Lord, as we continue our worship this morning, please give us victory. Lord, in Jesus' name I pray, amen.